Ay mga kamakina, magka-calibrate tayo ng conductivity ngayon. Yan ang problema niya. Kakalibrate natin to, mataas ang conductivity. At saka ito. Bali dalawa sila. Yan, calibrate natin yan. Tines ko naman, pumasa naman. Conductivity lang talaga mataas. So nakasaksak na yung ano ko, pang-calibrate ko 90XL. Ito yung ginagamit kong pang-calibrate sa conductivity. Tapos saksak nyo lang yan, nakakonect yan dyan. Mariread niya yung temperature at saka conductivity nito. Pero bago kayo mag-calibrate, patakbuhin nyo muna ng dialysis para yung line niya at saka sa loob ng machine may acid at acid bicarb na siya bago nyo i-calibrate. Para sandali na lang, aangat na siya dito. Kagaya niyan, tinatakbo ko tapos kinonek ko, umangat na kagad ng 13.5. So ngayon kakalibrate natin yan. Punta kayo sa calibrate sensor tapos conductivity cell. Tignan natin kung ilan kalalabasan niya. Yan. Kung ano yung lalabas dito sa conductivity rito sa machine, sa 90XL, kukopyahin natin yun ang ilalagay natin dito sa machine. Depende yan, minsan 5 minutes, minsan wala pa. Hintay lang natin siya mag-stable. Pag stable na, imamats na natin siya sa machine. Tinetest ko rin to para alam natin na wala siyang problema kundi conductivity lang. Yan, nakatest yan. Titest siya, positive pressure na lang. Pag natapos yan, kakalibrate ko rin conductivity kasi medyo mataas. Yan. Take time lang talaga. Kasi dapat yung machine natin, ang conductivity niya sa machine, sa monitor, pag nagda-dialysis supposed to be kailangan nasa 13.32, yan. Between ng 13.7 tas mababa 12.7. Between yan acceptable. Kaya ganyan yan, conductivity value set, conductivity value match to extended meter value. Tapos first confirm. So ang ano natin dito 13.6 yan. 13.6 confirm.
confirm, 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 confirm. Tatlo yata, apat na confirm. Yan. Tapos na natin siyang i-calibrate. So tignan natin sa machine mamaya. I-test naman natin siya din. I-test natin siya ulit. Yan, santabi muna natin siya, pero papatakboy natin siya ng dialysis para makalibrate natin itong isang machine. Yan. Test complete na rin. Pero papatakboy muna natin sabay test. Yan, kagaya niya mga kamakina, stable na siya, 13.3. Mag-iiba na lang yan pag dinagdagan ng bat, ng base. Ito. Madadagdagan na lang yan, aangat na lang yan ng depende kung ilan nilagay niya. Yan, 13.3, kinalibrate ko. So, okay na siya. Tetestin na lang natin. Kanina, di ba, 13.8 ang taas. So, kinalibrate natin, bumaba na. So, sasantabi muna natin ito habang nagtetest. Yung isa naman ang gagawin natin. Ito yung isa. Yan. Kakabit ko na rin to. Para hindi tayo matagal maghintay mag-calibrate. Kasi magre-read pa yan eh. So habang naka-dialysis to, umiikot na yung bicarb tsaka yung acid tubig. 13.8, nakita nyo yung conductivity. So mabilis na lang siya, hindi na tayo maghihintay ng 3 minutes, 2 minutes. Pagka-on natin ito, nandun na tayo sa calibration. Mabilisan lang para sitting down na lang pag wala ng machine. Kagaya ng ginawa ko doon sa kabila, ganyan din. Mabilisan yan. Kung susundin mo yung procedure, nasa sayo, hintayin mo, patayin mo, ilagay mo dito, tapos tsaka may kukunik. Tapos ihigop siya ng bicarb, matagal. Hindi katulad yun, may naran ko na siya.
Ulit, calibration sensor, tapos conductivity cell. Yan, umakat ka agad. So madali na lang yan, tayo na lang natin. Aga kanina, mga 3 minutes lang yata yun kasi pag bagong kabit lang yan, naabutin tayo ng less than 10 minutes. Yan, waiting for stable tayo. Kasi pag hindi natin yan nakalibrate, kakalibrate natin yung volume. So yan, conductivity stable na raw. So ang lumabas dito 13.9. So lalagay natin dito 13.9. Yan. Confirm. Confirm, 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 confirm na. Tapos na tayo mag-calibrate. Ngayon, papatakbuhin natin siya ng dialysis. Yun yung isa, nagtetest na yung positive pressure, hintayin na lang natin yan, tapos i-disinfect na natin. So okay na yung conductivity niya. Kailangan sa between ng 13.7 at saka 12.7. Yun ang acceptable ng conductivity nito. Magbabago na lang yan pag pinalitan ng bat.
Ayun na, test complete na siya. So okay na yung machine na yan. Wala na tayong problema dyan. Conductivity niya okay na. 13.3. Between ng 13.7 at saka 12.7. So kukunin na natin yung ano na ito para magamit dito. Ayan, 13.5 nakalagay. 13.5, 13.6, 13.4. Nagpapalit-palit. So, okay yan. Acceptable sa 13.7 at saka 12.7. Ngayon, itetest natin yung machine. Test natin yung machine. Tignan natin kung ano na mangyayari. Tignan natin kung may iba pa siyang problema. Okay? So itong isa, okay na to. I-disinfect na natin to. Tignan na lang natin kung may mga leak siya mamaya. Ay, ang init. Nagpapawisan ako. Yan mga kamakina, hanggang dito na lang muna tayo.
Kung may lalabas na ibang problema, magpaparto tayo. Pero pag wala na, hanggang dito na lang tayo. Siguro wala na problema to. Okay na yung conductivity nito. Nakalibrate ko na rainbow. So hanggang dito na lang tayo. Please like and subscribe ka Makina Vlog. Kapag may nagka-problema to, magpaparto tayo. Kasi okay yun kung magkakaroon ng problema, at least another video. Okay mga kamakina, please like and subscribe to Makina Vlog. Huwag sana kayong magsasawang manood kasi may matututunan kayo kagaya ko. Okay mga kamakina, please like and subscribe.